Nagbabalik po tayong muli sa Kapayapaan Atin To. Isa sa mga mahalagang programa na pinagtutuunan ng pansin ng munisipyo ng Barira ang edukasyon. Malaki ang kanilang paniniwala na ang edukasyon ang susi upang mag-ugat ang magagandang asal ng tao at mapalawak ang kanilang pangunawa sa iba't ibang kultura tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili at pangarap na mapaunlad ang kanilang buhay maging ng kanilang komunidad. At kahit na nasira ang mga paaralan sa munisipyo ng Barira na magkagera sa kanilang lugar, ito ang una nilang itinayo bilang simbolo ng pagbibigay ng kahalagahan sa kinabukasan ng mga kabataan. Sa kasagsagan ng kaguluhan sa Central Mindanao noong 2001, hindi lamang buhay, bahay at kabuhayan ang nawasak. Hindi rin nakaligtas ang mga paaralan kung saan binubuo ang mga mabubuting asal at mumunting pangarap ng mga kabataan. Ngunit, pagkalipas sa maraming taon, ito na muli ang bayan ng Barira, ang bahagi ng Camp Abubakar Complex na dati ay sentro ng bakbakan ng MILF at militar. Sa tulong ng pamahalaan at ng iba't ibang grupo, buhay na muli ang mga paaralan at maging ang pag-aaral ng Quran. Naniniwala ang aba ng bayan ng Barira na si Alex Tumawis na kayang baguhin ng edukasyon ang anumang mapait na karanasan ng mga kabataan. At ito'y magsisilbing gabay nila na maging isang responsable at peace-loving na individual pagdating ng araw. Paggawa ng mga mosque sa bawat barangay, mga madrasa, eskwelahan na kailangan sa ating mga kabataan yung napakahalagang edukasyon. Mayroon tayong programa na ng yung education reform na sinisikap natin na ito ay magkaroon ng pagbabago sa edukasyon dahil ito po ang makakatulong sa amin para patuloy na maunlad at maintindihan ng ating mga kababayan. Yung education reform na patuloy namin ginagawa ay tinitrain lahat ng teachers na mamahagi tayo ng mga books para sa mga school at yung ating mga teachers ay kulang yung DepEd. Mayroong programa municipal government na magbigay ng mga volunteer teachers para magturo doon sa mga barangay na walang guro at kulang. At yung mga eskwelahan na kailangan pa natin mabigyan, ito pa ibibigyan natin. Ito ay binabahagi natin sa lahat ng barangay para po hindi magkulang yung mga kailang pangangailangan. Sa aming pag-iikot, kapansin-pansin ang maraming kabataan sa mga silid-aralan. Ang ilan ay pansamantalang nagpapahinga habang break time. Masaya sila kasama ang kanilang mga guro at mga kamag-aral. Ibang-iba ito sa dating larawan ng mga kabataan na nooy puno ng takot dahil sa bakbakan. Malaki talaga ang naitulong ng iba't ibang grupo sa muling paglakas ng edukasyon sa bayan ng Barira. Ang mga silid-aralan na ito ay bigay pa ng bansang Australia sa ilalim ng programang BEAM o Basic Education Assistance for Mindanao ng ARNM Social Fund at maging ng kumpanyang Petron na nagpatayo naman ng Petron Abubakar Siadike Elementary School. Okay lang po, yung mga estudyante, hindi gana noong after year 2000, ngayon maganda na po yung pag-aaral, marami kaming estudyante. Tapos, maganda na po yung pag-apasok nila sa school. Wala nang takot. Wala nang takot, hindi na lang po gaya noon. Ngayon, maganda na po yung pagpasok nila. Hindi na putol-putol po yung pagpasok because of maganda na po yung peace and order. At dahil kulang na mga guro ang DepEd na magtuturo sa mga kabataan, ilang volunteer workers ang sinusweldohan ng lokal na gobyerno. Ngunit, hindi lamang talino ang hinuhubog ng mga guro dito, maging ang tamang pag-uugali ay kanila ring itinuturo. Maging ang pagiging malinis sa katawan at sa paligid ay natututunan din ng mga kabataan. Bahagi rin ng kanilang pag-aaral ang pagtatanim ng iba't ibang produktong agrikultura. Sa likod ng mga paaralan, makikita ang mga tanim na punong kahoy, prutas, gulay at iba pang halaman. Sa backyard garden na ito, kinukuha ang pagkain para sa feeding program ng paaralan. May mga tanim po kami ng mga pinya, munggo,
kamote, kasaba, at yung mga iba't ibang gulay. Meron po kami dyan gulay sa paralan. Ang aming mga prutas na mga tanim katulad ng durian, lansones, may mga nara po kami at saka mahogani na mga tanim. At lahat yung dyan along the fence, may mga tanim po kami na mga, pati mga malunggay po, meron yan. Kasi requirement po yan sa eskwelahan yung malunggay na yan, yung taniman. Samantala, buhay na buhay rin sa bayan ng Barira ang pag-aaral ng mga kabataan sa Holy Quran. Dito sa Quran Learning Educational Center, may 63 batang lalaki at 20 batang babae ang nag-aaral ng Quran. Ayon kay Ustads Adam Abdulatif, 8 taong gulang at ang pinakabatang estudyante ng paaralan, sa loob ng 3 taon, inaasahan na ma-memorize na ng mga kabataang ito ang bawat pahina ng Quran. Ang kaibahan lang sa iba, di ba may mga madrasa din. So ang dito, whole day kami kasi may kami na 3 years. So kailangan tapusin namin yung Quran sa 3 years. So yung mga subject namin sa iba, sa mga madrasa, parehas din yung mga subject namin. Ang kaiba namin, focus kami sa Quran. So ang aming goal, ang pangarap, kaya kami nagpatayo ng ganitong klaseng school. So para to produce a signification number of 5 yung mga tao na naka-memorize sa Quran. Kasi yung mga tao na na-memorize niya ang Quran, so sa aming paniniwala ay diretso na sila sa paraiso ni Allah. Ngunit, hindi basta-basta ang mag-aral at maging honor student sa Quran Learning Center. Maliban kasi sa Arabic ang lengguwahe na gamit dito, kailangan rin ang magagandang boses, tono at maayos na pagkanta at pagbigkas ng bawat salita. Bahagi ng buhay ng mga Muslim ang pagdarasal at pagbabasa ng Quran. Ngunit, ang malalim na pag-aaral at pagsunod sa bawat salita ni Allah ay napakahalaga upang manatili ang kapayapaan, hindi lamang sa bawat komunidad, kundi maging sa puso ng bawat isa. Mga kaibigan, naway nabigyan po namin kayo ng inspirasyon ngayong gabi. Amin pong binibigyang pugay ang lahat na patuloy na nagsusumikap upang bigyan ng pagkakataon na mamayani ang kapayapaan. Sa mga interesado po makibahagi, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa aming Media and Public Affairs Unit. Hanggang sa susunod pong edisyon ng inyong nag-iisang programa sa telebisyon para sa mga usaping pangkapayapaan. Ito po si Emily Lambio at sabay-sabay po natin isigaw, kapayapaan atin to. Kita ang ating mundo, sari-sari't kultura, isa ang pulso, magkaiba ngunit